Yes. 550. Thank you. Good morning mga kalalabs. Ang aga-aga, nasa labas tayo. Nagpa-book ako ng appointment dyan sa clinic. Walk-in clinic siya. Pagtatawag ka sa kanila, hindi sila nagtitake ng appointment. So, kailangan mong mag-walk-in and then magtatanong ka kung meron silang available na date or time na pwede ka magpa-check up. So, nag-walk-in na lang ako and then, after ako nag-walk-in, naglalakad-lakad lang ako dito sa magandang park na to. This is one of our favorite na park. Tingnan nyo naman yung view sa likod natin, di ba? Tapos water here. Anyway, meron kasi ako iniinda na sakit sa tiyan ko matagal na mga kalalab. Since nung bumalik kami dito sa Vancouver, dito sa Canada. Nung nasa Pinas ako, hindi ako inaatake nito eh. Pero nung bumalik ako dito, inaatake na ako. So I wonder kung yung coffee beans or yung coffee na iniinom namin sa bahay. And then ipapacheck ko na rin, baka bumalik kasi yung sakit ko before, H. pylori yung tawag. And nag-take ako ng antibiotic na nawala naman siya. So, i-check ko ulit this time, baka bumalik, then I can take the antibiotic, sana mag-work. Kasi malapit na yung bakasyon namin ni Papa Dave. Kaya kailangan magamot to dahil nakakasira ito ng moment. Kasi yung antibiotic na ibibigay sa akin ng doktor is hindi ka pwedeng umalis ng bahay. Kailangan katabi mo ang CR kasi yun talaga, ipa-flush niya talaga yung yun yung experience ko nung time na nag-take ako ng antibiotic na yun. So, ang din nun, nung time na yun is papunta kami ng Japan. Nagpa-check up ako, na find out na meron akong H. pylori. And then, flight ko nun sa Japan. So, tinik ko yung gamot, yung antibiotic. And then, ayun na, hindi talaga siya pwedeng hindi ka pwedeng gumala kasi nga yung nung gamot na yun, effect nung gamot na yun. Meron siyang wag kang lalabas effect. Kakaloka. So sana is maagapan ko siya kasi meron pa naman kaming ilang days, I think 10 days before our vacation. So kakainis hindi ko alam talaga kung bakit ako nagkakaroon ng acid since nung bumalik kami dito sa Vancouver. Walking lang ako saglit dito mga kalalab sa magandang park na to. And then uwi na rin ako kasi may tatapusin pa akong trabaho mga kalalabs. Marami pa tayong gagawing trabaho. Speaking of trabaho, may nabasa akong comment, ang sabi niya, Mami Faye, bakit hindi ka na lang maging sekretary ni Papa Dave? Mga kalalabs, kung napapansin nyo, may nasasabi akong kailangan kong tapusin yung trabaho ko, nakakasakit ng ulo yung trabaho ko, ganyan. Kasi mga kalalabs, nagtatrabaho ako kasama si Papa Dave doon sa business namin. Bookkeeper po ako ng aming negosyo. So yung aming negosyo is printing company siya. Ako yung taga-check ng mga gastusin, mga sahod, ganyan. Kaya masakit siya sa ulo kasi number po siya. So this time kasi meron kaming inaayos na namin sa business. Kailangan ko ayusin yung mga invoices, ganyan. Example, paano ko ba explain? Kung sino sa inyo ang nagwo-work as a bookkeeper, alam nyo yan. Number is a number. So very siya. Minsan magbo-vlog ako sometimes pag natapos ko yung tapos gusto ko lang mawala yung isip ko doon sa ginagawa ko. Nagbo-vlog ako, pero pag mapapansin niyo yung vlog natin is like example, magbo-vlog ako ng Wednesday, Thursday, Friday, tuloy-tuloy yan, is wala pa akong masyadong iniisip. Alam mo yun, wala pa ako masyadong trabaho. Pero pag dumating yung time na, let's fix this, ayusin natin to, gawin natin to, kailangan ko mag-stop mag-vlog. So kung napapansin nyo, so kahapon hindi ako nag-vlog kasi nga meron akong tinatapos sa trabaho. So today naman is hindi ako busy masyado doon sa ginagawa ko, kaya may time ako magpa-check up, may time ako tapusin tapos mamaya ulit lalarga ulit ako doon sa ginagawa ko as a bookkeeper. So may kami mga kalalabs, may sarili kaming time ni Papa Dave. Si Papa Dave, pumapasok siya ng work sa office. Sometimes pupunta ako doon, pero madalas sa bahay lang talaga ako kasi sa computer lang din naman yung trabaho namin. Kaya kung napapansin nyo, we can do travel
Like, alam mo yon, anytime we want. Kasi nga, yung trabaho namin is more on sa computer. So, ayun. Yun po yung ating trabaho, mga kalalabs. Kasi, sabi ko, ay, ang akala nyo siguro sa bahay-bahay lang ako. Yes, bahay lang ako, nagbablog ako, ganyan. Pero ang trabaho ko is talagang ano lang talaga siya. Kahit saan. Kahit nga punta ako ng coffee shop, pwede ako magtrabaho sa coffee shop. Dala ko lang yung laptop ko or computer ko, then I will be fine. Kasi sa ano lang din naman yung trabaho ko, sa computer lang. Eh, nagagawa ko din yung mga gawaing bahay. Alam niyo yun. So, yeah. So, ayun, alam niyo na ako ano yung ginagawa ni Mami Faye talaga. So, babalik na muna ako sa bahay kasi yung appointment ko is around 5 PM pa naman. Mamaya pa siya. So, matatapos ko pa yung mga dapat kong tapusin. Mapaglinis pa ako, trabaho, and then luto, and then check up. So, ayun yung mga gagawin natin. Hindi na ako magwo-walk doon, sa banda doon, kasi I know na after ng like trabaho namin ni Papa Dave or mamaya, we will do walking. Especially, meron akong check up dito. So, ayan. Okay, let's go home muna, mga kalalas, para matapos ko yung trabaho. Ang ganda ng kulay ng sky, no? So beautiful. Alauna na, mga kalalabs. Ngayon lang ako nakapag-update sa inyo. Marami kasi akong tinapos na trabaho. And sakto, tumawag yung Amazon na mag-deliver siya ng order. Ito yung mga order ni Papa Dave. Actually, siya yung nag-order sa Amazon. So, bumili siya nito, melatonin. Na-open ko na yung mga order or yung mga dineliver. Melatonin, pampatulog ni Papa Dave. Ayaw ko to. For some reason, si Papa Dave, hindi niya kayang hindi matulog nang hindi umiinom ng ganito. Sino ba ang umiinom sa inyo ng melatonin? Comment down below. Ako kasi, nung pinatry ito sa akin ni Papa Dave, one time, hindi na ako umulit kasi tinik ko siya ng gabi, na fall sleep nga ako, yung talagang sarap ng tulog ko. Pero pag gising ko sa umaga, pagod na pagod ako, yung parang binugbog ako. So, hindi ko lang alam kung ako lang ba yung merong ganitong side effect dito sa melatonin. Comment down below, mga kalalabs. So, ano bang magandang dinudulot nito para sa inyo? Kasi si Papa Dave sabi niya, give me a good sleep. So, sabi ko, okay. And alam ko naman si Papa Dave, alam niya yung ginagawa niya. Hindi siya basta-basta nagtitake ng mga gamot na hindi niya pinag-aaralan. So, ito talaga yung body niya, yung parang ito yung isang bagay na hindi pwedeng mawala sa kanya, pampatulog. And binilhan din niya pala ako ng mic para sa camera ko. Nabanggit ko kasi sa kanya na nag-edit ako ng vlog nung nakaraan. Tapos ang ingay nung background, ang ingay. So dahil maingay yung background, parang merong mga clips doon na nagsasalita ako tapos ang ingay ng talagang hindi nyo talaga ako maririnig. Especially pag naglilinis talaga sila dito, yung talagang bagsakan ng mga ewan ko. Buti nga tumigil na eh, naglilinis na naman sila. Sabi ko araw-arawin nyo na B, para matanggal na rin pati yung mga mga bato-bato ng simisemento ba ng kalsada na yan. Kung gaano ba karumi. Kaloka. Sabi ko, siguro, pag magkakaroon ako ng mic, siguro much better. Nabanggit ko lang to kasi nasa ko siya sa Amazon, nasa add to cart, bibilhin ko na siya. Pero sabi niya, ako na lang bumili. So, binilan niya ako ng mic. Ayan, mini siya. Tingnan niyo, ang cute. O, diba? Tapos, meron siyang ganito para dito mo i-charge yung iyong mic. Try ko siya mamaya. Actually, meron akong mic before. And then, may mga nagsabi sa inyo na pangit daw yung mic. Sabi ko, talaga ba? So, ilang buwan na yun na naka-stock dito, binenta ko yung mic. So, nabenta naman siya. And, mahal ko din nabenta yung mic na yun. Yung kasama ng, ng camera. So, sabi ko, hindi ko akalain nakakailanganin ko pa siya today. But, anyway, hindi ko naman siguro siya madalas gamitin. But, I will try my best na, gamitin siya. And then, baka maggawa-gawa ako ng mga video sa TikTok, ganyan, o kaya sa Facebook page, is mas marinig nyo ako ng mas, mas malinaw at mas maganda. Hindi ko lang alam ha. Pero i-try ulit natin, no? And then, pag na-try na natin siya, comment down below if it's like better yung audio ng ating vlog. Kasi kayo naman yung iniisip ko na nanonood sa akin ng vlog.
So, let me know at the comment section. Again, dalawa yung camera na ginagamit ko. Madalas is DJI Osmo Pocket 3 and then yung phone ko. So, hindi ko alam kung may napansin kayong ibang quality sa sa audio niya. Let me know at the comment section para maayos ko siya. Much better na inaayos natin yun para hindi kayo nahihirapang manood or makinig sa kung ano yung sinasabi ko. Ayan. So, ang ganda ng lagayan ng mic. May wallet siyang ganito kalaki. Ayan. May wallet siyang kasama. And it's so cute. Pwede kong gamitin pang lagay-lagayan ng dyan, like mga cords, ganyan. And then, meron siyang kasamang ganito. Ganyan. Dalawa. Ang saya kasi dalawa siya. And then, of course, yung cord niya para ma-charge. Charge ko muna siya bago natin siya i-try. So, dahil mamaya meron akong appointment, magluluto ako ng maaga para makapagpahinga ako ng slight and then diretso sa ating check-up mamaya. Hindi ko muna to itatapon kasi I want to make sure na okay yung mic bago natin siya i-let go. And then, i-charge ko muna to saglit. Para magamit natin siya kaagad. Thank you naman kay Papa Dave. Supportive naman siya. Kahit inaway niya ako nung nakaraan. Inaway ako ng tampururot na Papa Dave na to. Dahil lang sa walking. Let me charge here. And then, bumili din si Papa Dave ng ito yung gamit namin para sa dumihan ni ube. Nagpabili na ako kasi malapit nang maubos yung isa. And then, kailangan kong linisin yung niya. Yung sa may ito. Ay, malaglag. Ang hindi nabili ni Papa Dave is yung canned food ni ube. Actually, hindi ko siya masyadong binibigyan ng ganito. Kasi sabi nung nag-alaga kay ube before, mas mas madaling masira ang ngipin ng pusa pag lagi mong pinapakain ng wet food. Comment down below nga mga kalalas. Kasi yun yung sabi niya, yun din yung sinusunod ko. Okay. Yan. Ay. Siya nga pala mga kalalabs, ano po yung ginagamit nyong pag nagpapadala kayo sa Pilipinas? Meron na ako na-share before sa inyo na kung gagamitin nyo tong remittance company na to is much better siya. Kasi meron din siyang GCash. So, tulad ko, nung na-discover ko siya, ito na talaga yung ginagamit ko. Ang pangalan ay TapTapSend. If ever na narinig nyo na siya, so, kung nasa Canada kayo, US, I believe Europe, meron na rin, ganyan, Australia, ganyan. I-check nyo na lang if ever. So, ilalagay ko yung logo ng app na to dito. It's called TapTapSend. I-download nyo lang siya. Punta kayo sa inyong app store, search nyo yung TapTapSend, and then mag-register lang kayo dyan. Napakadali lang mag-register. And then, if you're going to use my code, MARIFE35, you will receive $10 additional dun sa first first remittance na papadala nyo sa Pinas. Kunyari, nagpadala kayo ng $20, may additional na $30 doon sa first remittance nyo gamit ang TapTapSend. So, ano pang hinihintay nyo? Use my code MARIFE35 para makatanggap kayo ng $10 additional para sayang din yun. Di ba mga kalalag? Sayang yung $10. Kaya, gamitin nyo na yung TapTapSend. Marami na akong remittance na gamit before, pero ito yung the best na remittance app na ginamit ko, TapTapSend. Kasi nga si Jessica may GCash. So, pwede kayo sa GCash, pwede din kayo sa bank transfer, like bank to bank. Pero ang gamit ko kasi pag nagpapadala na ako is sa GCash ni Edenil, GCash ni Jessica, GCash ni Lord, GCash ni Junior. Si Papa ko na lang po ang walang GCash. Anong hinihintay mo pa? Mag-GCash ka na. May ganun, no? Kaloka.
But anyway, hindi naman ganun kalaki yung pinapadala ko sa kanila. Sometimes, nagbibigay ako ng panggatas ng mga pamangkin ko, ganyan. And then, si Junior, pag meron siyang kailangan para doon sa gamutan niya sa mata niya, doon sa kanya ko siya pinapadala. And si Idinil naman, pag may time na, excuse me, pag may time na need niya ng cash dahil nga may mga kailangan si Papa, sa kanya din ako nagpapadala. And then of course, yung mga additional bills sa bahay. So sa GCash, 'di ba? Magtap send na kayo. Tap send lang ang sagot sa inyong problema. Ano pa? At saka maganda yung nila mga kalalas, yung exchange rate nila. So, nung nakaraan lang is $41, sa $1, Canadian dollar to is 41 pesos. And today, I don't know how much, pero hindi siya bumababa ng ganong kababa. So, mas maganda, gamitin nyo na yung tap send. Nag-promote. Pero hindi, alam nyo, hindi ako nagpo-promote ng mga, wala silang bayad dito hindi ako binayaran B. Sinasabi ko lang sa inyo kasi alam ko marami sa inyo ang nanonood sa akin na nagwo-work sa abroad. So, kung gusto nyo lang gamitin, please use my code kasi sayang din naman yung $10 na matatanggap nyo. Diba? Okay, magpe-prepare ako ng aking mga ingredients. Magluluto ako ng vegetarian chili kasi yun yung gustong kainin ni Papa Dave. Kahapon, hindi ako nag-vlog, na busy ako. Tapos nagluto ako kahapon ng pangalan nun. Yung sinabi ko sa vlog nung nakaraan, na magluluto ako ng Greek dish. Nagluto ako ng Greek salad, nagluto ako ng Greek potatoes, and then ng meatballs. And then nagustuhan ni Nicole yung mga niluto ko kahapon, pati si Papa Dave. And I am super happy. So this time naman, chili yung lulutuin natin. Wala siyang karne kasi nga vegetarian siya. Beans lang. Okay, prepare ko lang saglit yung aking ingredients and then magluto na rin ako para makapag-prepare mamaya para sa ating check-up. Hi! How are you? Hungry? Hungry ka? Come here. Meron siyang mga kalalos. Meron akong binili na snack niya. So let's see. Baka gusto niya. Come here. Ube. Here. Ito yung binili ko. Ito kasi, gustong-gusto niya to. Pero, hindi ko siya pwedeng bigyan everyday. So, every other day siya. Wow. Tinan niyo, oh. Tinan niyo siya, oh. Tinan niyo siya. Oh. Ano na? Gusto mo to? Okay. So, let's put it here. Para sa kamay ko sana, kaso nga lang dito na lang para masanay siyang ganyan. Ayan, kunti lang talaga yung nilalagay ko. Kasi mataas yung calories nito. Kaya hindi siya pwedeng like, marami. Oh, how is it? Good? There's more. Mga 5 piraso lang yung binigay ko. Wow! Yum, yum. Tapos mamaya papakainin ko siya nito. On the way na ako sa clinic, mga kalalas. Alam nyo, nakalimutan ko yung mic ko. Dapat nga, dadalhin ko siya para matry ko siya sa labas. Bukas na lang. Paglalabas ako ulit. And si Nicole, nasa bahay na siya. Pero si Papa Dave, wala pa. Usually, si Papa Dave, umuwi yun ng ng mga around 4. Pero, malis ko ng bahay, 4:30. Wala pa siya. So, nag-chat na lang ako na papunta na ako sa check-up ko. Update ko na lang kayo kung anong resulta no mamaya, mga kalabs. Kasi, bawal pong video-video sa clinic. Baka mapagalitan ako ng doktor. Pauwi na ako, mga kalalabs. Tapos na tayo. So, meron lang akong gagawing test, blood test, and then breathing test para sa ma-check kung meron akong H. pylori pa. So, hoping makuha ka agad yung resulta kasi maggagamot ako pag H. pylori to. So iniisip ko sana is hindi siya H. pylori, parang lang siya talaga. Yung acid lang talaga. And then mag-take lang ako ng gamot para sa acid. So tomorrow, tayo ay gigising ng maaga at tayo ay magpapatest.
agapan para hindi lumala. Baka kasi lumala siya, pag hindi siya nagamot, magiging ulcer siya. So before nag-take na ako ng gamot dito eh. Pero sabi ng doctor, it will take 2 weeks daw to take the antibiotic. So kailangan agapan para hindi siya ma-end up sa being ulcer. Okay. Uwi na, Mia. Bahay na, Mi, mga kalalabs. My love, are you hungry now? Let me finish one thing. Okay, so you don't need food yet, right? Half an hour. Half an hour, okay. Okay, so tomorrow, nag-check ako ng available na spot, like appointment sa Life Lab. And then, yung pinupuntahan ko is yung malapit dito sa bahay. So, sa may Robson Street siya. And wala silang available online. Pero I will try to walk in tomorrow, mga kalalabs. So, maaga ako magigising at ako ang magbubukas ng Life Lab. Kasi last time, wala akong appointment and then maaga akong pumunta. So, sabi nila, you're fine. Okay, let's come in. So, nag-take sila ng blood test and then urine. So, this time will be blood test and then yung breathing test. Yun yung gagawin tomorrow. So, try ko yung best ko na kaagad. Makapasok ako kahit or makunan ako ng dugo or yung breathing test, like you don't need the appointment, parang ganon. So, cross our finger tomorrow, maaga na lang ako gumising. Gusto ko tong tapusin at malaman kaagad para magamot siya kaagad kasi yun nga, ayaw natin na baka mamaya mauwi siya sa ulcer and masakit ang ulcer. So, nung bata pa ako, meron na akong ganito pero hindi siya natitreat. So, ngayon kasi talagang habang nagsasalita ako ngayon, meron na talaga akong yung acid na nararamdaman ko siya. Even though kumakain naman ako, like kumain ako ng breakfast, ngayon naman magdi-dinner ako, so it's already 5:15. Hindi ako kakain nitong chili, meron akong ginawang ibang pagkain. Starting kahapon, meron akong, hindi ko alam kung nabanggit ko, yung cabbage soup na may ground pork. So yun yung kakainin ko for dinner tonight at konting rice para hindi masyadong mangasim yung tiyan ko. So, kakain muna ako, mga kalalab. Si Papa, hindi pa daw siya gutom. Pero ako kakain na ako. Kasi gutom na mi. And then si Nicole, kumain na rin siya. Tayo lang, ayusin ko lang to saglit yung Ayaw naman na mag-connect yung mic ko dito sa, sa camera ko. So, again, ulitin ko na naman to. Paulit-ulit tayo para tayong sirang plaka dito. Comment kayo. So, ito ay walang mic and then yung kanina may mic. Let me know at the comment section what is best. And then, ang plano ko dito sa mic na to is I will be using outside kasi nga maingay sa outside. So, meron siyang noise cancellation. Kailangan ko pa siyang pag-aralan kasi medyo nangangapa ako sa kanya. I-connect mo lang naman dito. Pero, hindi ko alam kung saan yung noise cancellation niya. Wala naman kasing nakalagay na pindutan na noise cancellation sa ibang pindutan nito. Dito lang naman. So, ito turn on, tapos ito i-connect mo siya sa Bluetooth. And that's it. So, pag-aaralan ko pa siya mabuti. Madali na lang yan. Carrie Wilson, ang liit-liit kasi. Okay. Prepare ko lang yung pagkain ko and then kain tayo. Kain, mga kalalabs. Rice. Tapos, meron ako mga leftover na ito seaweed, tapos ginger. Kainin ko na lang. Tapos, ito yung soup na ginawa ko. Yan yung ating kakainin. Ayan, kain po tayo. Hindi ko i-prepare yung pagkain ni Papa di maya-maya. Alam ko anong oras siya kain. Alam nyo, mga kalalab, sana hindi bumalik yung sakit ko. Para hindi na tayo mag-take ng antibiotic. Kasi ayoko yung antibiotic na yun eh. Naranasan ko na kasi siya. Kaya ayoko siyang inumin ulit. Pero kung mayroon man, at least maayos siya. Magamot yung sakit ng tiyan ko. And we will be okay. Sarap.
After kong kumain, papakainin ko naman si Ube. Kasi kumain siya, nakita kong kumain siya kanina, pero sabi ko papakainin ko siya ng canned food. Kasi matagal na rin siyang hindi kumakain ng canned food. Ko alam kung busog pa yan o kakain siya pag binigay ko sa kanya yung canned food niya. Anyway, I'll be ending my vlog na here mga kalalas kasi tapos naman na yung mga ganap natin today. So sana po ay na-enjoy nyo yung vlog. Manonood kasi ako ng bali-balita. Alam nyo na, mga balita sa Senado, ganyan. Hindi ko nga alam kung may live sila ngayon kasi napanood ko yung nakakaloka, 'di ba? Nakakaloka yung nangyayari sa Pinas. So sana may makulong talaga, yung hindi paikot-ikot lang tayo dito, be. May mga hearing akong pinanood before. Tapos ngayon nakalimutan na yun, natabunan na naman ng bagong issue. So nakawala na yung isa pa. Talagang Pilipinas walang nangyayari, no. Anyway, sana ay maayos nila 'yan. Sana ay para sa ating mga kababayan, 'di ba? Maayos yung mga ganitong problema kasi talaga naman pag pera ay pinag-uusapan, ang dami talagang masama ang loob. So, ayun na po yung vlog. Thank you all for watching. Ingat po kayong lahat. God bless us all. Stay safe and always be kind. Maraming salamat po ulit. Bye-bye.